Ang Mount Everest, ang pinakamataas na bundok sa mundo, 8,800 at 48 metro mula sa sea level. Pangarap itong akyatin ng maraming mountaineers. Taon-taon, libo-libo ang sumusubok marating ang tuktok nito. Pero sa likod ng ganda ng Everest, may isang madilim na katotohanan. Habang umaakyat ka, posible kang makakita ng mga bangkay. May mga climber na sinubukang abutin ng summit pero hindi na nakabalik. Hindi biro ang bagsik ng bundok. Kaya ang tanong, ano ang nangyayari sa mga bangkay na naiiwan sa Everest? Habang papataas, palakas ang hangin, kumakapit ang lamig at bumibigat ang bawat hakbang dahil sa dalang oxygen at kagamitan. Sa mas matataas na bahagi, makikita mo ang mga katawan ng climbers na hindi na gumagalaw, mga tahimik na babala ng panganib. Isa sa pinakakilala ay si Green Boots, na pinaniniwalaang namatay noong 1996. Bago marating ang tuktok, kailangang dumaan sa death zone, kung saan halos wala ng oxygen. Kahit may dalang tangke, delikado pa rin. Dito madalas mangyari ang frostbite, avalanches at nakamamatay na aksidente. Mahigit 300 climbers na ang namatay sa Everest. Dahil palaging nagyayelo, hindi nabubulok ang mga katawan, tila na preserve sa yelo. Pero bakit hindi sila ibinababa? Dahil sobrang hirap, mahal at delikado ang pag-recover. Kaya kadalasan, ang mga bangkay ay naiiwan na lamang sa bundok. Sa huli, ang Mount Everest ay hindi lang simbolo ng tagumpay, isa rin itong paalala na minsan, ang pangarap mong bundok. Siya rin ang maaaring maging huling hantungan mo.